Magandang hapon po sa inyong lahat at welcome po sa ating Love Therapy online ngayong Thursday. Andito kami uli sa ating studio, sa ating office sa Hong Kong. Last week ginawa natin sa Philippines, March kasi dumalaw tayo ron. And what a blessing. And it's nice to know na kahit saan yung church nandun, yung work natin is the same. Even yung work ng love therapy, maraming tao ang natututo doon. So, we suggest na kayo na nasa Philippines, yung partner nyo, yung asawa nyo nasa Philippines, make sure na maipadala sa kanila itong mga link natin para matuto sila and, ma-bless sila. Alright? That's our desire. Now, pinag-uusapan natin in the past weeks, even months na, yung tungkol sa Revealer of the Soul every Thursday. Right? Kung gaano kalalim yung revelation na pinapakita ng Diyos sa atin in order to fix yung buong buhay natin, including yung ating love life. And today, we're gonna be talking about yung itong subject na to. We're talking about yung what is the definition of being good. Ano ba ang meaning ng pagiging mabuti, pagiging not really mabait. I think mabuti yung tawag dyan. When we talk about pagiging good, pagiging mabuti, if you ask people, and then, ikaw ba ay sa mabuti o sa masama? Most of the time, sasabihin tao, of course, ako ay sa side ng mabuti. Yung good side of the force. Ako ay nasa mabuti. Walang magsasabi na, ako, nasa masama ako. Sometimes, Marge, this is so interesting na even makikita mo sa attitude yan ng mga tao. May mga tao nagagawa ng mabuti because when you do good, you feel good. Diba? For example, last week we spoke about how may mga tao na kumikita sa maling paraan. We spoke about this at church. Kumikita sila sa maling paraan. Okay? Maybe kumikita sila sa illegal na paraan. Alright? So, nagkakapera sila. But then, anong gagawin nila? Punta sila sa charity at magbibigay sa charity. Okay? Kukuha sila ng portion ng kanilang kita mula sa maling paraan tapos ibibigay sa mga mahihirap. Something like this. Okay? Why do they do this? Kasi sa loob ng isip nila, pag gumawa ako ng mabuti, I am a good person. Kasi walang taong gustong, aminin ang kini na sila ay nasa masama, nakatayo sa masama. Okay? And so, kahit na namumuhay sila sa mali, para bang pag gumawa ka ng mabuti, it seems like natabunan mo na kung ano yung masama. Right? May mga naniniwala pa nga before na pag mas marami kang ginawang mabuti, so maliligtas ka. Depende yan sa kung anong gaano karaming ginawa mo. Kung mas marami mabuti kaysa masama, ligtas ka. Kung mas marami masama din, tostado ka. Something like this. So, para ba may timbangan. Pero totoo kaya yun? Totoo kaya yun? Kasi maraming naniniwala, Marge, na it's about yung paggawa mo ng mabuti. If you do yung good, ibig sabihin mabuting tao ka. And this is a subject na kailangan nating linawin today. At yun nga is nakikita natin especially kapag may mga election na isn't it? Yung tatakbo, siguro sa barangay o whatever, o namang posisyon niya, gagawin at magpapakita ng kabutihan. Why is that? Para nga makainganyo siya ng boboto sa kanya. Knowing naman na, gagawa lang siya nga ng ganong way. Why is that? Para lang ipakita sa tao, you see, kaya kung ito nga, tumatakbo pa lang ako, nagagawa ko so how much more kapag nandyan ako sa position. Right? So, marami pwedeng nga makita kung ano yung pagpapakita ng pagiging mabuti. But ano ba talaga yung pagiging mabuti? Ano ba yung definition ng pagiging mabuti? Yun yung pag-uusapan natin today. Because at the end of the day, remember, ang kinukuha natin ay yung revelation. We're gonna reveal, actually, yung Holy Spirit will reveal sa atin kung ano yung katotohanan. Okay? You may think na ikaw ay mabuting tao because gumagawa ka ng mabuti. Okay? But this is not necessarily true. Tulad ng mga examples na binigay natin sa inyo na napaka-typical. I think familiar kayo, okay, sa mga ganyan. At hindi lang yan nangyayari sa
sa politika. Yan ang nangyayari sa relationships. Yeah. Even more, Mark, sa relationships. Kung sa politika ganyan, may mga tao na sabi mo nga pagbotohan, gagawa ng mabuti and so on. They will make sure na alam ng lahat na sila ang nagtakip nung lubak diyan. Matagal na yung lubak. Tagal na. Walang gumagawa. Pero pag malapit na eleksyon, talagang biglang lilinis at tatayuan nila malaking karatula na may malaking pagmumukha nila, right? Ako nag-ayos nito, boto nyo. Something like this. And alam ng lahat siya. Alam ng lahat. Na yun ay, kasi kung gusto talagang tumulong ng tao, tutulong, hindi mo kailangan lagyan ng pagmumukha mo, isn't it? But anyways, ganun yun, di ba? Kung sa politika ganyan, at tayo ay naaasar, how much more pagdating sa relationships? Merong mga tao pagdating sa relationships, pag tinanong mo sila, ikaw ba ay mabuting asawa? Kabutihan, syempre. Syempre naman. Ang unang sagot, syempre naman. Why? Kasi, right? Breadwinner nga ako. Yeah, ako ay breadwinner, nagpapadala ako ng pera, right? Umuwi naman ako sa bahay palagi. May kabit ako, pero, ginagawa ko responsibilidad ko. Look at this. So, they think na yung paggawa ng mabuti can cover up kung ano man yung kalokohang ginagawa sa kabilang side. Okay? Pero ganun ba talaga? No. Kasi, you need to understand na ang pagiging mabuti, at least sa mata ng Diyos, hindi lang yung paggawa ng mabuti. First of all, you need to realize na ang kabutihan at kasamaan ay always it exists. Okay? Hindi natin to sinasabi kasi ngayon tayo ay nagkukunwari sa inyo, right? Na maging santo tayo. Santo kasi kayo mga hindi kayo mga galing kasi impyerno Okay? No, we're not saying this. Ang sinasabi natin ay yung kabutihan at kasamaan ay nag-e-exist. Nag-e-exist sila. You need to realize and you need to acknowledge yung katotohanan na yan. And you know what is interesting? From the moment na talagang seryosohin mong maging mabuti, hindi gumawa ng mabuti, I'm not talking about paggawa, maging mabuti. Okay? When you truly decide to do this, what will happen? Si Satanas gagawa ng paraan para ibalik ka. Nakikita natin yan sa love life, nakikita natin sa spiritual life. Pag magseseryoso yung tao sa paggawa ng mabuti, you can be sure na may kasamaan. Yung kasamaan ay lalong naglalagablab. Yung kasamaan ay lalong lumalaki. Yung temptation lalong lumalaki. Pagka yung tao gusto nang gawin, magseryoso, you can be sure it can happen. And you wonder, pero bakit? Bakit pa so? In fact, tingnan nyo yung sinabi ni Apostle Paul regarding this. Sabi ni Apostle Paul, I find then a law that when I desire to do good, kapag ginusto kong gumawa ng mabuti, evil is present with me. Look at this. Look how interesting. Maraming VYG, yung mga members ng VYG na minsan lumalapit sa amin, tatanong, ba't ganun pa so? Ba't ang hirap? Ngayon na nag-decide ako na magseryoso sa Diyos, nagpabaptize pa nga ako, lalong bumigat. Lalong maraming temptation. Bakit kaya? Yan yung law. Yan yung law na nakita ni Pablo. Si Pablo yan Si Pablo na nagsulat ng more than half ng New Testament. Si Pablo na umakyat sa third heaven. Si Pablo yung pinag-uusapan natin, Apostle Paul. Okay? Yung bumuhay ng patay. Si Apostle Paul bumuhay ng patay. Maraming nangyaring himalaki po. Okay? Itong taong to, sinabi niya merong daw law. Anong law? When I desire to do good, kapag ginusto kong gumawa ng mabuti, evil is present. Nandun yung kasamaan. That's it. You have to understand this truth. Marge, kapag yung tao pinili na ayusin ang buhay niya, ang love life niya, seryosohin na, ayan na. Ayan na yung evil. Okay? Hindi mo pwedeng iwasan. Andyan na. Gagawa si Satanas ng paraan para yanigin. Okay? Yung faith ng tao. That's why sometimes yung tao na simula nang nag-pray, doon lumala yung sitwasyon. Yung single na nag-decide, maglilingkod ako sa Diyos, bahala na, yung Diyos sa love life ko, doon magkakaroon ng maraming tukso sa labas. Yung dati niyang nagugustuhan na walang paki sa kanya, ngayon nagseryoso sa, yun,
lalapit sa kanya, magko-contact sa kanya ngayon. Pero dati hindi ganyan. Dati, siya yung naghahabol. Pero tumigil siya para magseryoso, yun yung lalapit sa kanya. Bakit? Bakit nangyayari yan? May law. When I desire to do good, evil is present. May gerang nangyayari. And this is something, Marge, na napaka-spiritual that people need to understand. Yes, ito pong mga natututunan natin today, really kailangan nyo talaga ng maturity to understand yung law na kapag kayo nag-decide, especially kayong mga mga young adult, pumupunta na dito sa Diyos, naririnig yung salita ng Diyos, kinakausap kayo ng Diyos na kailangan mong talikuran yung luma mong buhay, tutulungan kita. So, yung Diyos nandyan, nagbibigay sa iyo ng salita niya. Knowing na kailangan mo, kailangan mo ng lakas niya. And, do you know what? Yung gagawin ni Satanas, magre-react din siya. Do you think na kapag nag-decide ka na talikuran yung luma mong buhay, si Satanas, okay, gusto mo, sige, hahanap na lang ako ng iba. Wala akong magagawa. No, actually, may magagawa. Yeah. What about yung mga tao, Marge, na gusto na nag-decide, you know what, finally, from now on, hihiwalayan ko na yung ex ko. Hihiwalayan ko na yung kasama ko ngayon, magiging ex ko siya. Kasi hindi naman mabuti para sa akin. Yeah. Maybe for a long time, ayaw nilang mag-decide. But then, when they finally make a decision, hihiwalayan ko tong taong to kasi itong taong to, hindi naman kami the same faith. Itong taong to, hindi naman the same vision. Walang pake sa faith ko. No more. Makikinig ako sa Diyos. From the moment ganun at sinabi niya, listen, we are done. Break na tayo. Nasasabihin nila lang, hindi, sige. Papayagan na kitang pumunta sa church. Na akala mo, nakadepende sa pagpapayag niya. Isn't it? But, hindi, sige. Hindi na tayo kailangan mag-break. Papayagan na kita. Gawin mo kung ano yung gusto mo. Sige. From time to time, sasama ako sa iyo. Ayan. Tingnan nyo kung gaano ka tong evil na to. Tingnan nyo kung gaano ka evil. Parang nung parang diyan sa ladies market nung pumunta tayo. Sa may ang tawag doon, yung mga luggage, yeah? Yung mga luggage. Pag pumunta ka doon, kahit ano doon, hindi lang luggage. But isang araw, kasi nga pumunta kami sa Philippines, so naghanap kami ng luggage, yung murang luggage lang, isang dadalhin lang doon, iiwan naman. So naghanap kami, and then yung babae na, magkano? 700 Hong Kong dollar. 700 Original. 700 original. Pero tumitingin lang kami. Wala pa kaming intention bumili. Dumaan lang kami. Sabi, itong ganun, siguro pwede na yung ganyan. And then, nung pagtalikod namin, biglang humabol yung tao. Magkano na? Naging 700 to 300. Naging 300. Ito, 300 na. Kasi ayaw niyang pumunta kami dun sa isa. So, kanina, 700, ngayon 300. Ayaw niya kaming pumunta sa isa. Pero hindi naman kami bibili, isn't it? But ayaw niyang mawala kami sa kanya, sa kamay niya. And so, willing siya ibaba. Si Satanas, ganon. Si Satanas, ganon. Pag-negotiate. Si Satanas, kapag sinabi mo, okay, titigil ko na yung mali, okay? Gagawin ko na yung good, mamumuhay na ako sa good. Anong gagawin ni Satanas? Sige, babaan natin presyo. Babaan natin. You know what? Libre. Ako pa magbabayad sa'yo. Libre. Susuportahan na kita. For sure. Dati nililigawan mo yan, di ba? Dati hinahabol mo yan, ngayon hindi na. Siya na yung... Itatouch ko siya para siya humabol sa'yo. Wag mo lang seryosohin yung gusto mong seryosohin. Si Satanas tuso. Yun ang explanation kung bakit from the moment mag-decide kayong ipaglaban marriage nyo, lalong nalulubog yung asawa nyo sa ngayon? Sa bisyo, right? From the moment sinabi mo sa sarili mo, you know what, seseryosohin ko yung love therapy. Sabi ko kasi dati wala nang pag-asa marriage namin, pero sa love therapy natututunan ko na pwedeng mabuo yung marriage ko. Ipaglalaban ko to. Yun yung faith mo, di ba? So, from the moment na ipaglaban mo si Satanas, mag-o-offer ng iba. Biglang may kano na lalabas dyan. Biglang may bano na lalabas. Ewan ko kung sino-sinong lalabas. Maglilitawan. Para mga rabbit. Maglilitawan dyan sa kung saan-saan nalungga. Para i-distract ka. Because ang law ay, when I desire to do good, evil is present with me. Ganun din pagdating sa single. Yung single na hanap ng hanap, hindi nakakahanap. But from the moment mag-decide, Panginoon, nilalagay ko na sa kamay mo, love life ko, doon sila o-offera ni Satanas ng kung sino-sino. Anong gusto mo? 700 na lang, 700. No, 500, fine. No, buy one, take one. 300, buy one, take one.
Die now, pay later. Something like that. Why? There's a law. Si Satanas, si Satanas ay tuso. Yon ang reason, Marge. Kaya hindi sapat yung paggawa ng mabuti. Kasi kapag yung tao gagawa lang ng mabuti, what happens? Matutukso siya. Pero kapag yung tao ay talagang naging mabuti, hindi iba yung paggawa ng mabuti sa naging mabuti. Okay? Nakukuha niyo yung sinasabi ko. One thing, gumawa ng mabuti. Okay? It's another thing, ikaw yung naging mabuti. Yung kabutihan na punta sa'yo. It's a different thing. Pag nangyari yan, si Satanas kahit mag-offer sa'yo, hindi ka babagsak. But for this to happen, tingnan nyo to. To be truly good, hindi lang paggawa ng mabuti, truly good, we must be of God, who is the origin of all goodness. So kung gusto mong maging mabuti, hindi lang gumawa ng mabuti, but maging mabuti. Anong kaibahan ng paggawa ng mabuti sa pagiging mabuti? Yung taong gumagawa lang ng mabuti, pero hindi naman mabuti, para sila yung politician na sinabi natin kanina. Gumawa ng mabuti, pero may interest. May mga at hindi, pagka nakuha yung gusto, titigil na. Kung ikaw ganyan, titigil ka rin. For sure. Kasi nagkukunwari lang, di ba? Pero kapag ikaw ay naging mabuti, hindi pagkukunwari yun. Totoo yun. So, kahit atakihin ka, kahit na minsan, Marge, yung asawa umaatake, kahit para bang yung prayer mo hindi nasasagot, what will happen? Magko-continue ka. Why? Kasi hindi naman pakitang tao yung kabutihang nilalabas mo. Sometimes, may mga, sa mga counseling, may mga nagsasabi, hala, pastor, ginawa ko naman to sa asawa ko, pero hindi niya napansin. Ginagawa ko to, pero wala naman nangyayari. Kasi na-expect nila, pag may ginawa sila, immediately may return. Pag walang return, susuko na. Bakit? Kasi gumawa lang ng mabuti. Pero kung sila ay mabuti, hindi lang gumawa, sila ay mabuti. Pagka may ginawa silang mabuti, may resulta, wala, it doesn't matter. Kasi sila yung mabuti. Magpapatuloy sila sa paggawa. Natural sa kanila. Hindi nakadepende sa labas kung gagawa ako ng mabuti o hindi. It's like forgiveness. Papatawarin ko siya pag humingi siya ng tawad. Yan yung ginagawa ng taong gustong gumawa ng mabuti. Pero yung taong mabuti, hindi niya kailangan na lumapit sa kanya yung tao para humingi ng tawad. Humingi man ng tawad o hindi, siya mismo lalapit sa tao at siya yung magpapatawad. Deserving man o hindi, magpapatawad. Why? Kasi nga siya yung mabuti. Hindi okay, papatawarin kita kasi pag hindi kita pinatawad, maapektuhan ako niyan . Baka mapunta ako sa impyerno . Sige, hindi, patawarin kita. Ngayon, kung magpapatawad ka sa hindi, problema mo na yan. At least ako, absuelto na, Panginoon, pinatawad ko. Para bang ganon? Para kang napilitang gawin yon. Pero yung taong mabuti, hindi ganyan. But for this to happen, kailangan ikaw ay sa Diyos. Kasi kung ikaw ay sa Diyos, siya yung source ng lahat ng goodness. So, I pray, this is a very important subject. Kasi, I pray na maintindihan ng mga tao yung difference, Marge, between paggawa ng mabuti at pagiging mabuti. Yes. Kasi kapag yung Diyos nasa sa loob mo, naturally ka, magiging mabuti ka. Hindi mo yun isasapilit, magiging mabuti ako. Pag may nakita akong lola na nakatayo, o bibigay ko yung upuan, naturally yun. Yun ay fruit ng Holy Spirit, Marge. Naturally. So, kailangan yung, kung ganyan kayo, wala kayong pasensya, lagi kayong madali kayong sumuko. Right? Kapag nagpipray kayo sa family nyo, and then when it comes sa family, especially sa family, it takes time. Hindi yung 1 year, less than a month, makikita mo gusto mo makita agad ng malaking pagbabago. Pag malaki, nakita mo yung pagbabago, kailangan mo watch out. Kasi nga, bakit si Satanas is ginagamit lang sila para nga maloko ka. And then pag nakita mo na pumupunta sila ng church, anong gagawin mo? Hinto ka na mag-prayer, hindi mo na sila papanalangin, kailangan mo patuloy mo yung panalangin mo at hayaan mo yung Espiritu Santo pumasok sa kanila. So, yung Espiritu Santo, siya yung origin ng goodness. So, imagine mo kapag nasa sa loob mo yun, automatically,
hindi mo yun isa sa pilit no, kailangan kong maging mabait sa employer ko. Lagi kang iritado sa employer mo. Pero kailangan ko maging mabait kasi Yeah. baka matanggal ako sa taas. So, Baka ma-terminate ako. So, kailangan ko, titimpi. Nagtitimpi. right? Oh my goodness. Pero it's a different thing kapag yung tao ay talagang, Pag mabuti. yung Diyos is nasa sa'yo kasi siya yung origin. That's a very good So, example. kailangan mo really i-ask sa Diyos, my God, give me itong espiritu mo kasi really hindi ko kaya maging mabuti. Kaya mo maging mabuti for a period of time at babalik at babalik. But why? Bakit babalik? Kasi nga, remember, kanina, pag sinubukan mong gumawa ng mabuti, may evil. Remember yung law? So, kung ikaw nagkukunwari lang, hindi ka tatagal kasi may evil. Hindi ka from the moment gumawa ka ng mabuti, yung evil nandyan. Ngayon, kung ginagawa mo yung mabuti ng kunwari lang, hindi ka, titigil ka. Bakit? Kasi, it's like, sino mang gustong baguhin yung katawan nila. Okay? Gusto mong maging malusog ngayon, maging malakas and so on. So, magsisimula ako, ang sabi nila sa Philippines, kalamnan. Right? Sa Philippines, dami ko natutunang kalamnan. So, gusto mong magkaroon ng kalamnan, sabi nila. Yeah? Right? So, what will happen? Magsisimula ka ngayon mag-exercise. But from the moment magsimula ka, do you really think it's gonna be okay? No. Ang sakit. Especially kung matagal ka nang di gumalaw. Masakit. Masasaktan ka. Ngayon, kung ikaw yung tao na nagkukunwari lang, kunyari, gusto mong magbago yung katawan mo, gusto mong maging malakas, but no, what will happen? Sa unang sign ng sakit, kasi from the moment you start something, may sakit. May sakit. From the moment na tumigil ka na kumain ng gusto mo, ay masakit. For sure. Kung ikaw yung nagkukunwari lang, titigil ka. Kung ginagawa mo lang yung kasi napilitan ka, titigil ka. Bakit? Kasi hindi mo naman gusto ginagawa mo. Right? So, from the moment na magsimula ka, may resistance, tigil na ako kasi may law. May law may evil. So, tigil na ako. Pero kung ikaw yung tao na talagang gusto mo talaga na baguhin katawan mo. From the moment na gawin mo, merong sakit, hindi ka susuko. You will put sa utak mo na, bago pa man ako magsimula, alam ko na mangyayari yan. So, I'm gonna push through. And what will happen? Tunay na change. So, ganun din sa love life. Ganun din sa pagbabago ng pagkatao natin. Kung talagang gusto mong baguhin yung sarili mo, ikaw na emotional, ikaw na hindi magiging madali. Okay? Yung mga nagkukunwari, titigil sila along the way. Yung mga taong seryoso talaga, magkukontinue. Yung mga tao na kunyari, patient, meron silang expiry date. Yung mga single na nagkukunwari lang, okay, Panginoon, bibigyan kita ng 1 year para ibigay sa akin yung para sa akin. Pag hindi dumating, ako na bahala. Something like this. Pero yung single na talagang nagtitiwala sa Diyos, Panginoon, nasa sa'yo. Gano'ng katagal? It doesn't matter. It doesn't really matter. So, to be truly good, we must be of God. Yun yung solution. Who is the origin? Siya yung pinaka-genesis, pinaka-origin ng lahat ng kabutihan. Pag ikaw wala sa Diyos, pag ako wala sa Diyos, pwede tayong gumawa ng mabuti, pero mapapagod tayo. Tapos dadagdagan mo pa ng law na may evil pag gumawa ka ng mabuti. So talagang titigil tayo. Pero pag tayo ay sa Diyos, gumawa tayo ng mabuti, and then darating yung law, andyan yung evil, pero ikaw ay talagang sa Diyos. So alam mo nang darating yung evil, so you will push to. Think about this, my friends, and may the Holy Spirit speak sa inyo. Alright? Talaga, do not forget this coming weekend, tayo ay merong mga prayer very powerful, yung tinapay, kailangan yung dalhin to bless yung pamilya natin, di ba? Sa Lunes ay Pasko na, right? Meron na kayong mga bilog na prutas, na? Good, wala. Diba? Sa Pasko dito sa Hong Kong, meron tayong special meeting sa umaga, 9 and 11, you can come, alright? And then, meron tayong night video next week. Malapit na matapos yung taon, but let's be in the same faith. Alright? May the Lord Jesus bless you all abundantly. Share niyo po itong link sa lahat. At hindi pa kayo nagsasubscribe, mag-subscribe kayo. And we see you ulit next time. God bless you. Bye-bye.